neighbors. Napalingon silang magkakaibigan sa nagsalita sa likuran niya. Isang nakangiting magandang babae ang nakatayo roon na nakilala niyang manager-owner ng establishment na yon. Marian Montero, right? Paniniguro ni Diane. Tumango naman ito. Narinig mo palang sinabi ko. Hindi ko sinasadya, padaan kasi ako rito nang makita kitang nakatingin sa grupong at narinig ko mga bulong mo. Saglit na sinulyapan nito ang tinutukoy na grupo ng kalalakihan. Wala silang relasyon. They are all straight and harmless. How did you know? I'm their neighbor too. Ngarag na si Diane sa dami ng kanyang trabaho ng araw na yon. Pagkatapos ng pakikipagkulitan niya sa assistant ni Hart Sanchez ng Infinity Magazine, hinarap naman niya ang paggawa ng letter of invitation para sa darating na model search. Kung sa bagay, hindi lang naman siya ang ganoon na sitwasyon ngayon. Lahat ng nasa marketing at advertising department ay hindi na magkakanda-o-gaga sa mga gagawin. Paano nakabantay sa bawat galaw nila ang tinamaan ng kidlat na si Alejandro de la Cruz? Hindi sila sanay na dinumero ang kanilang mga galaw dahil nasanay silang hinahayaan ng kapatid nitong si Samuel noon basta gawin lang nilang maayos ang kanilang mga trabaho. Sa pagdating ni Alejandro sa Elegant, biglang naparanoid ang mga empleyado kasama na siya. Ayoko na. Pinukpok niya ng kamay ang keyboard ng kanyang computer. Hindi na to kaya ng powers ko. Napalingon sa kanya ang lahat ng kasamahan niya. Nang mapagmasdan niya ang itsura ng mga ito ay lalo siyang parang nainis na magtrabaho pa. Sinulyapan niya ang nilong pambisig. Let's all have a break, deklara ng dalaga. 30 minutes to freshen up. Pero Diane, marami pa tayong trabaho. Gusto ninyo bang maging haggard look? Kagaya dyan sa mga royal dahil sa pagod? Ako, ayoko. Hindi kaila sa kanilang lahat ang lihim na palakasan sa pagitan ng mga empleyado ng Royal at Elegant. Asar sila sa mga ito dahil feeling ng mga nasa kabilang agency ay magaganda ang mga ito dahil nasa modeling agency. Pero papayag ba naman silang lait-laitin ng kanilang mga simpleng kagandahan? Syempre hindi. Lalo na siya. Kanina ko pa nga gusto magyosi. Maya-maya ay wika na isang kanilang lalaking programmer. Nag-aalala lang kung baka mahuli ni Sir Alejandro at mapagalitan pa. In fairness to Alejandro, wala pa naman itong pinatawag sa kanila at sinabon ng sermon. Basta palagi lang itong nakatingin at nagmamasid sa kanila. Gusto niya bang iwan ka ng mga admirers ninyo at pagpalit sa mga babaeng taga-kabila? No way! Akin lang sinoli ko. Oo nga. Let's go! Yossi time na. Isa-isang nagpulasan ang kanyang mga kasamahan sa iba't ibang direksyon. Karamihan sa mga lalaki ay sa elevator ang diretsyo. Marahil ay lalabas ng building mga ito upang doon manigarilyo. Ang ilan naman sa mga babaeng empleyado ay sa powder room ang punta. Ang iba ay lumapit sa kanya. Ang ganda ng kulay ng lipstick mo, Diane. Saan mo nabili yan? And you cut your nail short? Ako nga rin. Why did you do that to your hair? Rebonded it? Hindi ah. Pakikisakay na rin niya sa mga ito. Yumaman lang ako. Ay, ang taray. Natigilan lang sila nang lumabas ng silid dito ang supervisor ng advertising department. Nagtatakang inilibot ito ang paningin sa ngayon ay halos deserted ng marketing at advertising department. Where are you going? At saan ang mga tao rito? Ma'am Sally, we just took a break. Si Diane na ang sumagot. Medyo nawalan na kasi ng imik ang mga kasamahan niya. Nawiwindag ng mga isip namin sa sobrang dami ng trabaho. Hindi naman siguro masama ang magpahinga sandali. Kayo man ay mukha na ring haggard eh. Hinaplos nito ang nakalugay na buhok at nakasimangot na tiningnan sila. Sa sobrang pagmamadali ko makarating dito kanina, nakalimutan ko na mag-makeup. Do you have some face powder I can borrow? I have a spare sponge here. Iyon na lang ang tanging nadala ko sa aking makeup kit. Nakahinga naman sila ng maluwag. Lusot sila sa marketing supervisor. May sunblock ang face powder ko, ma'am. Yung sa akin may SPF 20, recommended yun ni Diane. Masaya silang sabay-sabay na nagtungo sa powder room. Mabuti naman at marunong pa rin maka-appreciate ng beauty rest ang mga tao ron. Para kasi sa kanya, ang mga babae ay dapat palaging maganda. Hindi lang sa panlabas na kaanyuan, kundi pati na rin sa isip at kalooban. Naniniwala rin siyang lahat ng babae sa mundo ay natural na ginawang maganda ng Diyos. Kaya walang dahilan ng ilan na umasta na mas nakakaangat sila sa iba, in terms of beauty. Kasalukuyan silang nagkakasiyahan doon nang may tumawag sa kanya. Diane, pinapatawag ka sa opisina ni Sir Alejandro. Nawala ang tawanan at nabalot ng kakaibang katahimikan ng buong powder room.
Halata ang biglang pag-aalala sa mga mukha ng mga ito. Wala yun. Pagwawalang bahala ni Diane. As usual, may utos na naman siya sa akin. Tapos na palang 30-minute break natin. Singit ng kanilang supervisor. Ang mabuti pa, magsibalik na tayo sa ating mga trabaho. Paglabas nila ay nakabalik na rin pala sa kanilang opisina ang mga kasamahan nilang lalaki mula sa yosi break ng mga ito. Tahimik namang nagsibalikan na rin sa kanya-kanyang cubicle ang kanyang mga kasamahang babae. Samantalang siya ay dumiretso sa pribadong opisina ng masungit na boss nila. Ano na naman kaya ang irereklamo nito? Tanong niya sa isip pagbukas ng pinto. Naabutan niyang komportableng nakaupo sa likod ng mesa nito si Alejandro. Hawak nito ang mga pictures ng kung sino-sinong babae habang sa ibabaw ng mesa nito ay nakakalat ang mga resumes. Iyon marahil ang mga aplikante para sa nalalapit na model search. Sir, pinapatawag niyo raw ako? I heard you just organized a 30-minute break in the middle of your work. Wika nito na hindi man lang siya binabalingan. Is that true? Gusto sana siyang sagutin ito ng pabalang. Ngayon mo lang nalaman? Makikichismis ka lang late pa. Aniya sa sarili. Kailangan namin yun, sir. Mahinahong katwiran niya. Sa dami ng trabaho namin, napapagod din ho kami. Tumango-tango lang ito, subalit nasa mga larawan pa rin ang pansin nito. Hindi tuloy siya sigurado kung sa kanya ito sumasang-ayon o dahil nagugustuhan lang nito ang mga nakikitang larawan. Lihim siyang napaismid. Talagang wala itong pinagkaiba sa ibang mga lalaki. Basta babae, kahit poste na sinuotan ng palda ay papatulan. Sayang ang isang to. Gwapo pa naman sana, matangkad at may tindig. Ang kaso, nabalitaan ko rin hanggang ngayon na may problema pa rin sa Infinity. Patuloy nito. Totoo rin ba yun? I'm doing my job, sir. Pigil na pigil niya ang sariling mahalata nito sa kanyang boses ang panggigigil niya. At sa tingin ko naman ho ay nagkakabunga ng pagtatsaga ko dahil nakukuha na ako ng positibong sagot mula sa kanila. And what is that? She really hated this guy. Walang katiwa-tiwala ito sa kanyang kakayahan. Sinabi ng assistant ni Hart Sanchez na pwede ko siyang makontak sa Infinity bukas ng umaga para makausap ito ng personal. So ang ibig mo sabihin may problema pa nga. Sir, I'm doing my best. Saglit na natahimik ang binata. Napansin din niyang tila na wala sa mga larawan ng pansin nito kahit pangahawak na nito ang mga iyon. Siguro mas magiging effective ka sa ibang linya, Diane. Kulang ang salitang galit para ilarawan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. She was beyond anger. How dare him to say something like that? She had been working her off in this company for almost 2 years now, and no one had ever doubted her credibility. Not even Sir Danny. Kaya nga kahit palagi siyang kinukulit at pinagagalitan nito, ni minsan ay hindi ito nagbitiw ng salitang humahamon sa kakayahan niya. Pagkatapos ang lalaking ito sa harap niya ngayon ang magsasabing baka sa ibang field siya nababagay. To think na halos ni wala pang ang isang linggo ito bilang general manager ng Royal at Elegant. Where are you going? Naningkit ang kanyang mga mata sa ngit-ngit ng balingan nito. I'm going to get my resignation letter and slap it on your face, sir. Inis na saad ng dalaga. Napansin niya ang pagkabigla at pagtataka sa gwapong mukha nito nang ibaba nito ang hawak na larawan. What? Kumunot ang noo ni Alejandro. Why? Nagtatanong ka pa? Hindi na talaga niya napigilan ang sariling sagutin nito. Oh well, she was resigning anyway. She might as well give him a piece of her mind. Kaya kong tanggapin ang mga simpleng pasaring mo sa trabaho ko. Okay lang din sa akin na patong-patong ibinigay mong trabaho. Pero ang insultuhin mo ko at ang kakayahan kong gawin ng maayos ng trabaho ko, hindi ko rin mapapalagpas yun. I don't even remember insulting you, Diane. Iminwestro nito ang silya niya. Sit down, let's talk about this. Medyo hindi tayo nagkakaintindihan. No, mariing sagot niya. Mula sa araw na to, hindi na ako tatanggap ng kahit na anong utos mo, Alejandro, o ng kahit na anong insulto. I've had enough of you. I'm quitting work. You can't. Lalo lamang uminit ang kanyang ulo sa pagiging kalmante nito. Kung pwede nga lang siyang magwala, nagwala na siya. Pero hindi niya pagmumukhang hibang ang sarili sa harap nito nang dahil lang sa galit niya rito. May pride naman siya kahit papano. I can. Her voice was now calm but cold as firm. If I don't want to work here anymore, you can't. He put his left elbow on the table and gave her a sideways glance. If you'd sign an irrevocable contract. May kinuha itong folder sa drawer nito at ilalpag yon sa ibabaw ng mesa.
According to these papers, kapag umalis ka ng hindi ang kumpanya nagpapaalis sa'yo, maaari ka naming pakulong. He was right. Sa sobrang emosyong nararamdaman niya ng mga sandaling yun para sa lalaki ay nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang kontrata. She hated him more. Now, let's talk about another business. Ipinakita nito sa kanya ang dalawang larawan. Which one do you think should be put in for the screening? Kahit labag sa kanyang kalooban ay sumagot na rin siya. No one. No one? Pareho silang retokada. Matagal-tagal na rin naman niyang tatrabaho ron at sapat ng panahon yun upang ma-expose siya sa totoong mukha ng kagandahan sa mundo ng pagmamodelo. Alejandro looked curiously at the two pictures. How did you know that? Pagkaway tanong niya. How do you think? Kunot noong binalungan siya rito. Retokada ka rin? Muntik na niyang maboto ito ng figure na pinakamalapit sa kanya. Humugot na lang siya ng malalim na hininga upang hindi makadisgrasya. Kung nagparitoke ako, iminustra niya ang harapan niya. Do you think ganito pa rin kalit ang mga ito hanggang ngayon? Tumaas naman ang dalawang kilay ni Alejandro. If she wasn't busy hating him at that moment, she might consider the way he looked funny and cute. Tumikim ito. I like women na may malaking ganun, he said, throwing the pictures aside. But I think I like hers better. What? I mean, I like real ones. There was now an open amusement in his handsome face. Anyway, gusto ko sanang ialok sa yung isang trabahong alam ko magugustuhan mo. Marami na akong trabaho, sir. Siya man ay pilit na kinalumutan ng mga sinabi nito dahil parang gusto niyang mailang sa kanyang mga narinig kanina. Don't worry, magandang offer ko. Muling inuwestran nito ang silya sa pagkakataong niyon ay naupo na siya. Sa tingin ko ay sagabal na lang sa trabaho mong Infinity account. Hayaan mo na lang yun. Nireview ko kanina mga sponsors na nakuha na natin para sa model search at sa palagay ko'y sapat na yun. It's a part of my job to take care of. Well, this time I'm giving you another job. I want you to be part of the screening committee for the model search. This will be a good opportunity for you to try another field of work outside the marketing department. She was considering the idea when she found herself staring back at him, and she noticed he had a beautiful eyes. It was his eyes that gave him that air of aloofness that added to his appeal. Something that made him irresistible. Tila nanuot ang mga tingin ito at at the same time nakakadala sa kahit na sinong pagtutuunan ng mga matang yun. And his nose? She had never seen a nose so perfect, or lips so kissable, or a face that was getting irresistible for her to touch. Well, untag ni Alejandro. Doon lang siya tila natauhan. Ha? Ang sabi ko kung tatanggapin mo bang alok ko. Nagmamadali na siyang tumayo at nagpaalam. Sige sir, babalik na ako sa trabaho ko. I'm giving you 2 days. You don't want my answer tomorrow? It's either give it to me today or the next day. Saglit na tila nag-isip ito. I'll be out the whole day tomorrow. Meetings with my other clients. Siya man ay tila gustong mapaisip. Bakit tila nagpapaliwanag ito sa kanya? Hindi naman siya tinatanong kung anong gagawin nito bukas. Nagkibit na lang siya ng mga balikat, saka akmang aalis ang tawagin siya nito. Siya nga pala, Dayan. Yes, sir? Here, ibinigay nito sa kanya ang mga larawan at resume na nasa mesa nito. Ikaw nang bahalang mag-sort out niyan. Hindi ko pa tinatanggap ang alok ng trabaho. Oo nga pala. Pero kunin mo na rin ang mga ito, pero kapag pumayag ka na, madali mo nang magagawa ang bago mong trabaho. And that is to sort out who have the potentials to become a model from applicants. Nagdadalawang isip man ay tinanggap na rin ni Dayan ang mga larawan. Pagbalik niya sa kanyang cubicle ay napatitig lang siya sa kanyang computer. She just couldn't get her mind off his handsome face. Marahang pinalo niya ang ulo ng hawak ng mga larawan at resume. Back to work, Dayan. Utos niya sa sarili. Stop thinking about him. Magkaka-migraine ka lang. Strange, but instead of a headache, she felt nice just thinking about his cute reaction before she left him in his office. Magkasundo na kaya sina Alejandro at Dayan? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!